Ayan, panuorin na po natin ang nakatakdang pagharap nga po o pagharap ng pangunahing whistleblower na si Ben Herluy sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Tatlong oras yung mga nawit mo. Yung security daw dapat nakatingin sa likod, hindi okay, hindi kami security threat. Nandun sa labas yung security threat. Okay. Okay, this hearing is hereby resumed. Before we proceed with the Mr. Ben Herluy, we'd like to recognize Senator Alan Cayetano for a brief manifestation. Senator Cayetano. Mr. Chairman, I'm sure the whole Philippine nation is thankful kay Sec Leila sa hard work na ginagawa nyo at sa ating witnesses. The whole nation are praying, no, that lumabas yung buong katotohanan. Having said that, Mr. Chairman, bago po kayo mag-ruling sa request ng ating secretary na wag mag-name names, naintindihan ko po na magpa-file ng kaso soon, no? Ang basa ko sa dyaryo Lunes, at naintindihan ko that we should do nothing that will damage or that will weaken the case or put our witnesses in jeopardy, no? But having said that, alam din namin na the earlier na malaman ng tao lahat, the safer also they will be. Kasi once nasabi na ito, mas safe po sila. So sa akin po, Mr. Chairman, before you make a ruling, isang pakiusap at plea din kay Secretary at sa ating witnesses, as much as possible na pwede kayong mag-name ng names kung nasabi na naman to sa media or nasabi na sa COA or hindi namin maiintindihan yung kwento kung or yung salaysay kung hindi nyo sasabihin. Anyway, Madam Secretary, katabi mo naman siya. He can consult with you anytime. You would know whether it will harm or it will help the case. Only for this case, Mr. Chairman, I don't want this to be a precedent, no? Hindi natin po gusto na maging, pag may hearing in the future, ang sasabihin pwedeng hindi magpangalan ng names. But given the circumstance that we're talking about senators, congressmen, nakakasuhan, na yung threat sa kanyang buhay, na as you said, ma'am, no? May upheaval dito, may cleansing na hinihingi ng mamamayan, and it's not a simple matter. So I'll leave it to the discretion of the chair and will support your ruling, Mr. Chair. But as much as possible na kaya naman po o nasabi na to sa media or it will not affect the case, ma'am, it might be better. Also, in the sense na lahat kami po dito senador, kung sabihin po ng witness si senador, in the same manner pag sinabi niyang cabinet secretary, hindi naman siguro gusto ng mga cabinet secretaries na hindi malaman kung sino dahil baka mapagbintangan lahat. But again, ma'am, you know better which statements will affect the case and not.
Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Alan Cayetano. Your points are well taken. Madam Secretary, we leave it to your discretion. Mr. Honor, thank you. I just need to say something po. I decided to present Ben-Hur only last night. So it was a last-minute decision because, as the Honorable Chair very well knows, I sent a letter yesterday requesting if they can be excused. So kanina lang nga po niya umaga nalaman ni Ben-Hur na harap siya ngayon dito. Thank you. Yes, ma'am. We'd like to recognize Senators Recto and Legarda. At this point, we'd like to ask the Director General, the COMSEC, to administer the oath to Mr. Ben-Hur Luy. Mr. Luy, pakitayo po at saka raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Maraming salamat. You take your seat. Okay, magandang umaga, Mr. Ben-Hur Luy. Magandang umaga po, Senator. Siguro ang maganda dito, magkwento ka na lang kung anong nalalaman mo at ipakisabi lang sa buong bansa. Itong PDAF scam, ano nangyari, paano nangyari, sino may kagagawan, para malaman ng buong bansa ang buong kwento. Sige po, kayo na po. After pumasa po sa board exam ng medical technology, nagtrabaho po ako sa Chinese General Hospital. And then, nagbalak po ako na pumasok sa isang drug testing company. Ito po yung Pharmacity Drug Testing. Pero nalaman po ni Miss Napoles, no, ang aking pinsan, kaya po pinsan, ang lolo ko, si Tomas Luy, at saka yung lolo ni Madam, magkapatid. So yung father ko, at saka yung mother ni Madam, first cousin. So kami po ni Miss Napoles ay second cousin. So 2002, kinuha po ako ni Miss Napoles kasi sabi pa niya sa akin, magbabalak na magtatayo siya ng drug testing company. Sabi niya, kaysa naman daw magtatrabaho ako sa ibang drug testing company. Sabi niya, nagbabalak na siya dahil meron siyang kaibigan na yun ang negosyo. So, nung kinuha po ako ni Miss Napoles, hindi ko pa po alam kung ano talaga yung negosyo nila. So, nung nandun na po ako sa kanya, kasama-kasama ko na siya everyday kasi nagstay po ako sa 635 San Isidro Street, Ayala, Alabang Village. Yung husband niya, yun yung parang kumaga driver, tapos si Miss Napoles, tapos kami lang tatlo sa kotse. So madalas ko na po yung narinig mga tinatawagan niya pong mga kausap niya, mga politiko. Then dumating sa punto na naisip ni Miss Napoles na magaling nga ho ako umawak ng mga kasi syempre alalay ako ni Miss Napoles nung una, to the point na pati yung mga paghawak ng mga pera niya ay pinapahandle niya sa akin. So sabi pa niya sa akin yung mga releases ng disbursement ng pera niya, so yun yung ina-account ko. So dumating sa punto na sabi ni Miss Napoles, dahil nga po may gusto niya, may diary din ako, yung everyday na pina-follow up transaction. So hati kami sa pagtatawag. So kung siya nagtatawag sa mga politiko, ako naman tinatawagan niya rin po yung mga implementing agencies, yung mga government officials na kausap niya, and then minsan ipapasa niya sa akin na ipapakilala niya ako, sinasabi niya yung secretary ko o yung tao ko na magpa-follow up na lang sir sa mga collections or ano na ng status ng projects. So dumating po sa punto na hanggang gano'n na yung kaugalian everyday na ginagawa po namin. So sabi ni Ms. Napoles, dahil magaling nga po ako mag-liquidate, magaling nga po ako yung inaalam ko yung mga disbursement ng pera niya, paglabas ng pera niya, hindi lang ho yung
yung mga personal expenses niya. Tapos at the end of the day, nagre-report ako sa kanya yung pera niya sa bag. So, balanse ito at alam niya. So, nire-report ko sa kanya, ganito napunta yung pera niyo, ganito yung napunta. Sabi ni Ms. Napoles, magaling ka mag-liquidate magaling ka mag-liquidate. Maglista. Kasi nire-refresh mo ko, alam mo lahat kung saan napunta. So, sabi ni Ms. Napoles, so, ilalagay kita sa opisina. Diyan na ako sa Discovery, sa JLN Corporation, sa 2502. So, nandun na po ako sa Discovery. Doon ko na po nakilala ang mga seniors ko, yung sina mga kasamahan ko na sa office, sina Miss Marina Sula, si Miss Evelyn De Leon, si Miss Marlina Suñas, at doon ko nalaman po sila ay mga presidente na rin po ng mga foundations. So prior to that, meron akong Jopress Trading na si Ms. Napoles na itinayo, Jopress Trading, na nagtatransact na rin po siya sa gobyerno. And then, meron pa siya isang TNU Trading na which siya rin ang may-ari noon, pero ginamit na, or dami lang din po yung isang kasama namin na yung office mate ko na si Mr. Nathaniel Tan, na he passed away last May 3, 2007. So napag-alaman ko na itong mga seniors ko nga po, bukod itong si Jopress Trading, si Miss Janet Napoles at si Nathaniel Tan, na suppliers din sila sa government agencies. Itong tatlong foundations din ito na si Miss na ibinuo ni Miss Janet Napoles, na si yung POPDF, Philippine Social Development Foundation, tapos yung Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation. Ito pa nasangkot sila doon sa issue ng fertilizer fund scam, na nakasama sila. So nag-create si Ms. Napoles ng another foundation na naman, kasi ang sabi niya, kinakailangan maglaylo muna ang tatlong foundations na iyon, kasi kumbaga sunog na at nasangkot nga doon. So siyempre kasama ko si Ms. Napoles. Sabi niya ho sa akin, ikaw ba gusto mo tumulong sa mga sa mga tao, ganun. So siyempre ang pasok ko nga, ang pagkaalam ko pag foundation nga, alam mo yung tumutulong sa mga tao, wala naman, kasi lang po, medtech, so hindi ko rin alam yung paano sa gobyerno. So sabi po ni Ms. Napoles sa akin na, gusto mo ba tumulong? Kasi ganyan nga ang ginagawa nila Miss Marina Sula, nila Miss Baby, nila Miss Marlina Suñas, sina Miss Evelyn De Leon. So sabi ko, sige. So ang aking mga incorporators nga po, nilagay ko yung mga classmates ko rin at kasama ko sa church, mga medtech din po, mga kasamahan ko. So nawala na po yun sa isip ko kung natuloy yung foundations, kasi sa opisina kasi meron kaming kanya-kanyang designation. Like si Marina Sula, siya yung nagagawa ng mga SEC papers, kasi siya yung nagpe-prepare lahat. Tapos magpipirma na lang kami. Tapos yung tatlong foundation na yun, kasi nabuo po yung aking foundation 2004 eh. So akala ko hindi na siya nagamit, kasi syempre, pero nag-submit na po ako ng documents, ng mga names kay Ms. Napoles, sa aking pinsan. So syempre dahil kamag-anak ko nga ho siya, at saka yung sabi niya nga sa akin, syempre ate kasi ang tawag ko sa kanya eh. Sabi ko, sige ate, kung yan po ay makakatulong, at least maganda yun dahil medtech nga ako, so makakatulong ako gagawa ng mga outreach or medical missions, gano'n. Sabi niya, sige, mag-submit ka ng mga pangalan o tingnan mo yung mga kasamaan mo presidente, gano'n. Ang mga kasamaan mo office mate, hindi pa niya sinasabing presidente. So hindi ko na po yun napansin. Tapos sabi nga po na yung foundation na nag-meeting, dumating sa punto na nag-meeting kami, sabi po ni Ms. Napoles, yung foundation mo ay anong tawag nito, ripe na kasi 3 years. So kailangan, pwede na siyang mag-transact sa gobyerno, kasi based on the COA circulars na sinasabi doon, at least 3 years experience. So ang opisina na po nagpe-prepare lahat ng dokumento sa mga financial statements, mga ganon. So
So, ganun na po ang nangyari. So, ginamit na po ni Miss Napoles yung aking foundation. Yeah. Dahil personal po ako assistant ni Miss Napoles, nung inilagay niya po ako sa opisina, trabaho ko kasi po magre-record ng lahat ng mga transactions na pumapasok po sa opisina. Like for example, collection na pumapasok from the DOTC kasi nag-transact po si Miss Napoles sa DOTC. Pag pumasok sa bank accounts ng Jokris bank account, magwi-withdraw po, dadalhin po yung pera sa opisina. Simple lang po kasi ang gusto ni Miss Napoles, ayaw niya yung mga accounting na ginagawa, gusto niya kasi simple lang cash in, tapos paano po na-disburse ang pera, halimbawa 5 million, pumasok dinala sa opisina, paano mo ngayon, ang gusto niya kasi malaman, paano ito na-disburse ang 5 million, simple lang ang gusto niya. So halimbawa, cash in, cash from Land Bank, tapos yung Jokris, tapos anong project iyon. So ganun po yung nakalagay lang sa disbursement report namin. So yung amount, halimbawa 5 million, tapos sana po yun napunta. So the first column is the year and then the voucher number. Tapos after voucher number, yung particulars, sino hong tumanggap iyon, saan po ito napunta, sino po yung mga tao nandoon. Tapos minsan yung mga payables niya, minsan yung kung saan from that money papasok sa account ng personal accounts niya. Ganun ang sa disbursement report. Tapos, prepared by Benhur, then checked by yung anak niya si Jo Christine, or sometimes yung kapatid niya si Reynald, kasi sila po yung mga senior finance, BP for finance kasi sila, and then approved by JLN. Now, ang ginagawa po namin everyday ganito, nire-record yung transaction. Kaya po umaabot minsan ang aming pera sa opisina, umaabot ng 75 million, withdraw from the different bank accounts. So, sa foundation, sa trading, so ganun ang entry lang. Tapos paano po na-disburse. Tapos the rest of the money, inuuwi na yun kay Miss Napoles ang pera. Now, kalaki po nitong disbursement, ang attachment, kasi si Miss Napoles, gusto niya, chine-check niya kasi trabaho, parang ano ba sabihin ko ito, parang lagi siya walang tiwala sa opisina. So ang ginagawa ko sa kanya para to erase this doubt, ina-attach ko po yung Xerox copy ng bank accounts. Halimbawa for withdrawal 5 million, i-attach ko yun sa disbursement sa pinaka main na nandun yung 5 million Xerox copy from the bank, para at least makita niya na talagang 5 million, hindi po 5 million and 50,000. Kasi ganito po, baka yun ang winidraw ng kasamahan ko sa office, tapos in-entry ko lang na 5 million. So kasama po iyon. And then kalaki po nung pinaka disbursement details doon na yung first sheet na yun ay mga vouchers namin. Ngayon, itong vouchers namin ay JLN Corporation, tapos with the address, tapos payee. So, si Miss ang sistema po ginagawa ng opisina, nilalagay po doon na, halimbawa, kumuha ng pera, si letter A, halimbawa, itong si A, tapos yung particulars. Ano yung particulars? So, si Miss Napoles gusto niya kasi, it has to be specific. For example, sasabihin niya, cash advance or rebates charged to ganitong project. Sa PDAF, ganito, ganyan. So, ganun po ang nasa voucher na nakalagay. And then the amount, halimbawa, 10 million or halimbawa 20 million, or sometimes si Madam nag-issue ng personal check niya, tapos popondohan na lang namin, ganun. Tapos
Now, ang sistema po kasi ginagawa ng opisina, si Ms. Napoles nakikipag-usap sa mga lawmakers, and then kung ano po yung nakapagsunduan nila. So let's say 50%, no? So ang nangyayari po ay okay, bibili ni Ms. Napoles ang PDAF, or sometimes yung mga lawmakers tumatawag sa kanya, magsasubmit na kami ng listing, anong gusto mong gagawin. So may sabi ni Ms. Napoles, sige sir, itong tatawag muna ako ng mga agencies kung saan pa pwede, or tumitingin po kasi kami sa menu ng DBM. So sa DBM menu nakalagay doon kasi kung saan pwede ilalagak yung pondo. For example, LGUs, DA, TLRC. So doon namin po yun nilalagay yung pondo na iyon. For example, sasabihin na ni Ms. Napoles, o sige sir, magsasubmit na ho kami ng title and then the amount. So sasabihin niya, tapos makipagtawagan na rin ho kami sa mga, syempre hindi naman ho mga tatawagan namin yung boss, yung next level nila, yung chief of staff. So mangyayari ho, mag-i-email na kami doon sa kanila, or sometimes ipa-fax namin, or sometimes ipapadala namin yung, pero itong letter na to ay draft lamang kasi syempre i-submit nila yun sa lower house ay Committee on Appropriation, and then dito naman po sa upper house address to Senate President, tapos through Committee on Finance. Parang ganun ang ano. Attached to that letter po ay yung ginawa naming yung identified project title, and then the amount, and then anong agency. Now, halimbawa po, sasabihin po doon ay NLDC, kailangan ano pong project description yun, or for example, DA, ano pong project description, financial assistance for the implementation of agricultural livelihood projects, and then the amount, halimbawa 20 million. So ganun lang po ang isasubmit namin yun. And then, pagkatapos po doon na isubmit na, no, pag na-isubmit na po yun sa lawmakers, ang ginagawa nila, isasubmit na nila sa Committee on Appropriation, and dito naman po sa upper house ay through Senate President. And then pag itong documents ay nakarating na po sa DBM, pag nakarating na po sa DBM, pag ito po ay ni-receive na ito ng DBM, so may receiving copy na po yung mga lawmakers. So ang mangyayari po, pag na-receive na po itong copy ng lawmakers, ang lawmakers po ay tatawag na po kay Ms. Napoles, or mangyayari po, magfa-fax sa amin katibayan na talagang ni-receive ng DBM. So kami naman, para i-confirm kung totoo ba yun na talagang na-receive o natanggap ng DBM, tatawag ho kami sa DBM kasi may contact ho po si Ms. Napoles, tapos may contact nga ho ang opisina sa DBM. So tatawag kami doon sa DBM kung talagang bang natanggap, ganito, ganyan. So sabi naman po ng DBM, na-receive pa lang, kaka-receive pa lang. Ganun lang po. So after nun, so dahil may receiving copy na, magbabayad na po si Ms. Napoles sa kausap niya. So for example, katulad na nabanggit ko kanina, kung halimbawa usapan nila is halimbawa 10 million, 50%, so that's 5 million. And then, ang kalakaran po kasi was 50% upon listing, yung listing na sinasubmit, and then another 50% upon SARO. Ngayon, pag na-submit na po yung 50% na iyon, pag nakuha na po namin yung kopya na yun, yung listing, ang mangyayari po ay magpapalabas na po si Ms. Napoles ng pera. Kasi liquid siya may pera talaga siya eh. Kasi other than the agency, dito meron siyang isang pinagkakuhanan din na agency na pwede siya which ay yung nabanggit nga po sa Inquirer na yung sa DAR. Kasi may another transaction din siya sa DAR. Now, kaya po liquid siya. Hindi po kasi kami yung pagkasingil muna sa agency,
pagkasingil, tapos doon pa lang magbabayad, hindi. Paluwal na si Miss Napoles kasi meron siyang pagkukuhanan ng pera kung saan siya pwedeng magpalabas ng magbabayad sa kausap niya. So after po noon, di upon listing, bayad na 50%. So kung halimbawa 5 million, 2.5 bayad na yung program or listing na yon. Now, after mga a month, lalabas na po ang SARO. So ang mangyayari po, the DBM release, di ba mag-release na po yung DBM ng SARO sa isang kopya yata sa legislator, and then the other one is sa agency copy. So hindi kami tumatawag sa agency copy, hindi kami tumatawag sa agency, sa IA kung may SARO na kayo, hindi tumatawag kami sa kausap. Or minsan si Madam nagsasabi sa amin, may SARO na. Ano ba naman kayo, sinasahuran ko kayo, di kayo nagpa-follow up, alam nyo naman yan yung everyday. So minsan, syempre, dahil nahiya na rin kasi po, ako personally, nahiya na rin po ako magpa-follow up or magtatawag sa agency kasi baka sabihin na makulit. So pag tumatawag po ako sa DBM na, sir, baka may SARO na po, ganyan. So ang nangyayari po, yung mga lawmakers or yung mga chief of staff, nagpapadala po ng kopya sa amin ng SARO. Ngayon, syempre, si Ms. Napoles, parang isang negosyante, sigurista siya na kailangan, bago siya magbabayad, kailangan ng dokumento, kapalit nun ay dokumento. So, di ba, magpa-fax na sa amin po sa office ng SARO. So, gagawa kami ng draft letter po na ine-endorso yung foundation. Itong mga foundations na po ay si Ms. Napoles po nag-a-assign. Siya po kasi yan nagko-control sa lahat eh. So kailangan siya po nagsasabi ko anong foundation ito, anong foundation. So kasi minsan may mga kausap po siya sa mga implementing agencies, yung mga officials doon na inaalam kung ito ay okay ba or accredited or ganon, no? Or minsan po kung hindi man ito accredited, ito yung bago, so magsasubmit po ng profile ng foundations. So nagde-designate na po, nilalagay po namin sa draft letter lang yung ina-identify yung foundation ng yung lawmakers, ine-endorso niya yung foundation na yun. So at the same time, yung MOA na piniprepare po ng implementing agencies. Kasi hindi naman kami pwede mag-prepare ng ito sa PDAF po, no, yung implementing agency sila po kasi ang gumagawa ng MOA. So ang nangyayari po, i-email nila sa amin kasi ang implementing agencies hindi naman nila kausap namin. So pag in-email nila po sa amin yung MOA, so ito na po yung i-email din po namin sa papalitan na lang namin po yung foundation, kung ano man yung foundation na yun. Tapos kung sino man inendorso ng legislator, kung sino man chief of staff, so papalitan na lang po yun yung pangalan doon po sa MOA. Now, i-email po namin yung draft letter ng endorsement. Tapos i-email din po namin ang MOA. Sometimes po i-email po, kasama na rin po doon ang project proposal, kung ano man yun, sa kung ano yung gagawin sa project na po yun. Then pagka-email na po doon, ang mangyayari po, tatawag na po yung lawmakers na sign na, kukuha na, napirmahan na yung MOA, napirmahan na yung endorsement letter, kasi wala naman ho kaming, wala naman ho kaming letterhead ng mga lawmakers. So ililipat nila yun sa letterhead. Tapos babaguhin na lang po nila yung draft letter kasi syempre naman kami magaling mag-construct ng So syempre sila yung mga chief of staff. And then ang mangyayari po din pag nakuha na po namin yung pag nandiyan na po, ready na po ang dokumento, ang mangyayari po ay tatawag na po kay Ms. Napoles yung kausap niya na pirmado na yung document. Tapos tatawag po si Ms. Napoles sa amin na pipikapin na yung dokumento dito po sa Senate. Or sometimes sa lower house, pupunta na po yung tao namin, yung driver ni Ms. Napoles.
Tapos pagkakuha po, then doon magbabayad na po siya the remaining 50% upon salo. Kasi katibayan na sa amin na yung papel. And then, isasubmit na ho namin to sa agency. So pag isasubmit na po ito sa agency, ang nangyayari ho, tumatawag na ho si Ms. Napoles sa agency. So sasabihin na po niya, sir, baka pwede, o ma'am, baka pwede ho bayaran mo na ako. Kasi minsan ang dahilan ni Ms. Napoles, kasi ho, magbabayad na po ako sa kausap ko. Alam mo naman, ganito, ganyan. So, ganun ang ano po ni Ms. Napoles. Or sometimes po kami tatawag ng ma'am, kumusta na po, anong status ng papel, ganito po. Kumusta na yung ano, may problema ho ba kami sa mga papers or documents. So, sasabihin naman sa amin po ng implementing agencies kung may kulang. Kung wala naman po, okay na, antayin na lang namin yung cheque. Ngayon, pag na-checkehan na po, so the implementing agency, so magkakaroon na po ng fund transfer. Depende ho kung ano po yung nakalagay po sa Memorandum of Agreement. Pabago-bago eh. Kasi like for TLRC, as far as I remember, that's 90% release and then may 10% retention sila. And then sa NLDC, may ano din sila, meron din sila yung 30%, 50%, parang ganun. So depende ho in tranches. So pagka-release, in tranches ang payment nila kung ano po yung nakalagay po sa Memorandum of Agreement. And then, pagka na-release na po yung cheque sa foundation, ang mangyayari po, so ide-deposit na po namin yung cheque na ito sa depository, no, ipinag-openan namin ng account. Like aming bangko, yung sa may Metrobank, tapos kung minsan nag-open na rin kami sa Land Bank. So, kaya po kami pag minsan nagme-Metrobank, kasi pag minsan hindi kasi kailangan ni Ms. Napoles ng pera, isa Metrobank namin kasi karamihan ng personal accounts niya nasa Metrobank eh. So, ang nangyayari po, pag hindi niya kailangan ng pera at wala siyang payables o wala siyang babayaran o mga kausap niya, ang nangyari po, doon muna sa Metrobank. And then, pag nag-good na po yung cheque na yon, pag nag-good na, i-withdraw na namin yun, i-deposit sa account niya. So, 3 days, pag nag 3 days clearing na, nag-good na, i-withdraw na namin yung pera na yon, cash, tapos i-deposit. Or sometimes, withdraw deposit, no cash out. Parang ganun, withdraw deposit kasi same ano lang eh, same bank, tapos same branch. So ganun po ang nangyari. So sa Land Bank naman po, ang nangyayari, pagka-withdraw sa Land Bank, dadalhin po sa opisina. Tapos pagdating po sa opisina, or ganun din, pag kailangan niya ng pera sa Metrobank, magpapareserve po kami, halimbawa 75 million, kailangan namin yun. So i-withdraw yun, dadalhin po sa opisina. Pag dadalhin po sa opisina, pag wala po si Ms. Napoles doon, iuwi na po yun sa bahay. Ngayon, pagdating po sa bahay, nandoon po kasi yung mother ko. Siya po yung, syempre, tita ni Madam. So, yung mother ko, siya po yung in charge, kumbaga, pagkakatiwalaan. Yung mother ko naman po, kasama yung mga katulong ni Madam. So, ang nangyari po, sila po yung nagre-receive ng pera. So from the elevator, dala-dala nila po yung pera na yung papuntang sa master bedroom ni Madam. Tapos ilalagay po namin. Kasi syempre hindi mag-cash siya sa kanyang vault. So ilalagay po namin yung ibang, may mga bags na ilalagay namin sa kanyang, sa bed niya. Tapos sometimes sa bathtub. Doon na namin pinapatong-patong. Kumbaga nasa bag siya. Hindi siya yung ilalagay namin sa nasa bag. So, from there, pag may mga kausap na ho siya, mga ganon, so kukuha na lang pera doon. At per bag na ito, kasi pag ipapadala po ng driver namin, no, yung John Raymond, kasi meron kasi si Ms. Napoles na parang pagkakatiwalaan lang na tao kung sino. So, ang nangyayari po, pag siya yung magdadala, or sometimes ako yung magdadala ng pera, dadalhin sa opisina, or pag hindi po sa opisina, minsan ho, from the bank, dadali namin ang pera sa opisina. Pagdating ho sa opisina, kinakailangan ho magpahinga. Kumbaga, rest muna. Tapos, mag-change car. Alam mo yung change car kasi syempre yun yung ginamit pag withdraw. Baka raw ho masundan kami o ganyan. So, change car. Then from there, dadali na po namin ang pera sa bahay po, sa
Pacific Plaza kay Miss Napoles. Pagdating ho doon, nire-receive naman po yung mga kasambahay. So sa mga bag na ito, nakalakip po doon yung mga kung magkano yung amount. Halimbawa ito po yung 30 million, ito po yung ay 50 million, or sometimes from the Bangko Sentral or from the withdraw sa Land Bank, yung box na bago, mga 1,000 bills. So pag nandun na po kay Miss Napoles, yung pera, from there, doon na din siya kumukuha na pambili na yung mga properties. Now, may mga releases kasi si Miss Napoles, mga advances sa mga kausap niya na hindi ko po nare-record sa aking accounting. So, mapapansin ho na sinamit namin yung affidavit sa NBI from 2004, yun yung record ko hanggang 2010. May ilan-ilan lang po na 2011, 2012. Kasi kaya inalis na po kasi ni Miss Napoles yung sa akin kasi gusto niya kasi na kami mga assigned sa special projects, mga PDAF, talagang magmo-monitor kasi minsan the agency requires us to go with them pag may mga inspection. So sasama po din kami sa kanila pag nag-i-inspect po yung implementing agency sa mga deliveries. Itong 2011-2012. Pero prior to that, wala naman po. Nasa office lang po ako noon. Yung mga seniors ko rin po yung sila po yung in charge doon. Now, so yung affidavit, yung aming isinumite sa NBI na documents, financial records ay hanggang 2010. May ilan 2011, may ilan din po na 2012. Now, paano po ako nakaroon ng record na ganun? No, the fact na nangyari na dinitain ho ako. Ang opisina ho kasi nag-upgrade kasi dati yung computer namin, yung lumang computers lang. Tapos sabi ni Ms. Napoles, mag-upgrade na kami into iMac. So naka-iMac po kami lahat sa opisina. So nung naka-iMac kami, so kinopya ko po lahat yung files kasi syempre at least may backup kasi financial records yun eh. At saka pag nagre-retrieve ng mga documents ay at least makikita doon kung kailan yun, kung anong taon yun na nagtransact itong kausap niya sa amin. So nakopya ko po lahat nga po yung financial records. Now hindi lang din yung financial records, pati kasama na rin yung mga yung mga aming mga projects nga po, yung mga memorandum of agreement, basta file po ng opisina. Tapos ano pa ba? Okay na siguro. Wala na. Okay na? Runners, he's groping for more facts na mahirap po naman talagang mag-narrate ng ganong kahaba. Siguro at this point, we can entertain some questions because there are other facts na hindi pa niya ata nasasabi, but it would Yes. depend Mr. really on the facts. Yes. Okay. Mr. Benloy, sinabi nyo na yung mga bank documents, ina-attach mo at sinusumiti mo kay Janet Napoles. Tama ba? Yes, sir. Tapos sa Inquirer article, I think, when is this? Today, nakalagay na yung mga tinanggap na mga senador. Senador, ha? Cash basis daw. Tama ba yun? Actually, ang kinote si Attorney Baligod, pero you were quoted. Sa maalala mo, yung mga senador, paano pagtanggap nila? Cash? Cheque? Yes, pwede kang tumingin kay Sec Laila para... I just advise, without naming names, we can ask Yes, the yes, question. yes. No names muna. Senador lang ko ba? Yun Or na, pati lower house? tanong ko muna. Senador muna. Cash po. Cash? Opo. Hindi cheque? Meron po na MC pero hindi po nakapangalan sa senador. MC. So, okay. Yun sa lower house? Fund transfer ho. Fund transfer. So nagbibigay po sila ng account number
Tapos, kinikredit namin sa account nila. Account nila, Opo. bank to bank. Yes po. Okay. Tapos, yung sometimes po, kung hindi po yung congressman, yung chief of staff, so may account number din ho kami ng chief of staff, kinikredit namin sa account ng chief of staff. Okay. Ikaw ba, have you ever, nakakita ka ba ng pagbibigay sa isang senador? Wala po. Wala. Sino yung mga naghahatid sa mga senador ng pera? Sa senador po kasi, sir, pupunta po yung mga chief of staff sa office. So, ang nangyayari po... Sinusundo yung pera, hindi Opo. hinahatid yung pera. Hindi po. Pero by instances po na hindi ayaw ko naman mag-comment, no, na si Ms. Napoles, pinapaprepare niya sa amin yung pera. So, let's say 20 million. Tapos sabi niya, may kausap siyang senador. Hindi naman niya binabanggit sa amin. May kausap siyang senador. Dadali niya yung pera na yun. So, pag nagmi-meeting sila, ganon. So, si Ms. Napoles Yes. mismo. Pero sa yung chief of staff po, pupunta po sa opisina, kinukuha nila yung pera. Or sometimes, kasama ho sila sa bangko sa pag-withdraw ng pera. Ng pera. Ikaw ba, did you ever go to the Senate for anything? Nakapunta ka na ba dito? Yes po. Ganon. Opo. Oo. So, madalas ka dito? Hindi naman ho. Pag wala talaga ho tao sa opisina, walang mga messenger o kailangan ako na ho pumupunta. Tapos tatawagan na lang po yung chief of staff na sometimes iabot na lang po sa lobby or kung minsan din susunduin niya ako doon. Kukunin lang ho yung dokumento. Okay. So, sino sa pagkaalam mo sa grupo nyo, yung mga nagbibigay sa mga senador, yung naghahatid talaga, bukod kay Ms. Napoles? Yung driver ho namin. Driver po ni Ms. Napoles. Nasa witness protection din ba yung driver? Hindi. Nasa May I answer that? Your Yes, ma'am. Okay, MBI had subpoenaed the particular driver, but only, if I'm not mistaken, only the lawyer appeared and he did not cooperate. Okay. Ilan bang senador ang involved dito? involved. Ayaw daw niyo po niyang magsumagot. Yung ilan lang. Bilang lang naman, hindi naman bilang lang naman, hindi naman pangalan. Wag na lang po muna before we file the cases. Sino yung mga agencies, mga implementing agencies na nabigyan nyo ng pera? Nabigyan ng pera, yung may hatian din para sa mga line agencies, hindi ba? Mr. Loy, Yes, sir. sagot Yes, sir. Meron. Yes po. So, ang hatian sa legislator, sa line agency na nag-implement. Yes po. DBM, meron ba? Ay, yan hindi ko po alam. Hindi mo alam. Oo. Pero sa line agencies, meron. Meron po. Sino-sino mga line agencies ito? Hindi yung tao, yung pangalan ng line agencies. Yung TLRC, NABCOR, NLDC. ZIREC. Yes, SIREC. ZIREC. So, NLDC, NABCOR, ZIREC, and NLDC. TLRC. TLRC. Okay, bukod. Wala nang iba? Wala na po. Okay. Sa pagdating sa mga foundations, no? Kasi marami pa lang natayong foundation. Sabi mo nga kanina, pag nasunog, pag nabisto, di ba? Tawag niyo sunog, pero actually, parang nabisto yon. Yes, sir. Gumagawa kayo ng bagong foundation. Yes, sir. I see. Kaya nga merong report nga yung mga beneficiaries, yung mga pumasa sa bar, yung mga pumasa sa nursing. Kayo po may
gumawa nun? Kayo pong gumawa nun? Sir, kasi po yung beneficiaries, may mga meron kasi si Miss Napoles na ina-assign ng mga tao. Kasi like for example, ako sa financial records, so meron siyang mga tao rin na ina-assign sa mga beneficiaries. Now, ang pagkukuhanan po nila ng mga beneficiaries, ang mangyayari, meron na po kasi kaming mga master list of recipients from the LGUs na sinasubmit. Pag may mga kausap si Miss Napoles na mga local government, at kunwari po na magsasubmit lang, sabi niya, o sige po, pondohan, hinga natin ng pondo sa mga senadors, sasabihin ni Miss Napoles. So syempre, ang mga mayors naman po, magsasubmit ng request, magdadraft sila ng request sa senador. Tapos, sa PDAF po iyon sa PDAF. Tapos magsasubmit po siya, magsasubmit din po yung mga mayors ng master list of recipients kung sino, kasi meron silang master list of farmers beneficiaries So ngayon, dahil meron nga po kaming kopya nun sa opisina, may files po nga kami nun, so ipo-forward namin yung kay Miss Napoles, mga in charge na naman, yung mga driver, mga kasi yun yung mga beneficiaries pag nag-submit kami ng So ang nangyayari po, nagpipirma-pirma na sila doon, kokopyahin na lang. Sometimes po nagpa-fabricate ng mga names na lang. Hindi ko alam kung meron silang kinuha from nagulat na nga lang din po ako nung lumabas sa COA report na meron list of yung pumasa sa bar. So hindi ko din po alam na ganun pala yung isa rin na. Pero hindi ikaw yung in charge doon, ano? Hindi po. Tapos so, hindi mo matandaan kung ilan ba talaga yung foundations na tinayo ninyo? Ako malaman, natatandaan ko po. Natatandaan Yes, mo? po. Masasabi mo ngayon? Yes po. Sige, pakisabi lang. Unang itinayo ni Ms. Napoles yung tatlong foundation, the Philippine Social Development Foundation, headed by Ms. Evelyn De Leon. And then, second is Merlina Suñas, the People's Organization for Progress Development Foundation, the POPDF. And then the third is the Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation. That's the MAMFI? Yes, the MAMFI. Marina Cortez Sula, Marina C. Sula. And then, pumasok po yung foundation ko, the Social Development Program for Farmers Foundation. SDPFI? SDPFFI. Yes. So that's Benhart, yours truly. And then, yung yung Gininto ang alay sa Magsasaka Foundation, John Lim, pamangkin ho ni Miss Napoles. And then the Abundant Harvest for People's Foundation, Vanessa Eman, siya po yung OFW ngayon, nasa ibang bansa na. And then si Bukirin Tanglaw Foundation, siya po yung mother ko, na ang nakalagay po doon was Gertrudes Kilap-Kilap, pero yung niya is Gertrudes Louis. Pero hindi po siya yung pumirma doon sa SEC. And then, Dalang Pansang Among Utod, Kagsimangwa Foundation, this is Jesus Castillo. Micro-Agribusiness Citizens Foundation, ito po yung, ang presidente nito, kapatid po ni Miss Napoles, si Ronald Francisco Lim. And then si Gintong Pangkabuhayan Foundation, si Eulogio Rodriguez, ito po yung driver ni Miss Napoles. Saganang Buhay. Yung presidente, yung driver. Yes po. Tapos yung Saganang Buhay sa ating foundation, ito po yung cook or katulong ni Miss Napoles, si Lilian Espanyol. Ilan na? Masaganang Buhay Foundation, ang presidente po nito si Lorna Ramirez. Asawa po siya ng security ni Miss Napoles. Karangyaan sa Magsasaka Foundation, ito po yung Magbubukid Foundation, ito po yung admin officer namin sa Jelen Corporation, si Simplicio Guma Felix. Tapos meron din po siya trading na Simgum Trading. Simgum Trading, yes, alam na. Siya yung supplier din. And then si Evelyn De Leon sa Philippine Social, meron siyang trading, Dichon Trading. Dichon Trading, yes. Sa kanya yun. Dichon. Dichon Trading. Tapos kasaganahang
Para sa Magsasaka Foundation, ito naman po yung si Genevieve Uy. Kasama rin siya sa incorporator ng JCLN Global Properties kung saan binibili namin yung mga properties ni Ms. Napoles. So, kompleto ba 20? Taglaw para sa Magsasaka Foundation, ito po yung katulong ni Ms. Napoles, si Nova K. Batal. Tapos nung umalis na si Nova, kasi pumalit na po yung isang kasama namin sa office, si Ms. Mary Arlene Baltasar. And then, Countrywide Agri Economic Development Foundation, ang presidente po nito ay pamangkin po ng isang kasama namin sa opisina, si Simonet Briones. Yun po yung foundation. Tapos po yung foundation na nabanggit po nabanggit po yung mga tanglaw, saganang buhay, ginamit po yun ni Ms. Napoles dito po sa DAR, sa Malampaya. Sa Dar at Malampaya. So, Yes po. sa makatuwid, hindi lang sa PDAF pumasok si Ms. Napoles, yung grupo nyo, kundi pati sa Malampaya funds din. Yes po, Senator. Okay. May I just volunteer an information Yes. that aside from the PDAF, the Napoles component of the PDAF scam, that is also being investigated by the NBI, the Napoles component of the Malampaya fund scam. As a matter of fact, after we file the first batch of cases in the PDAF, we will also file the case involving Malampaya. Although doon po ang mas may personal knowledge ay yung isa pang kasamahan niya po, one of the other whistleblowers. Yes, and I understand the Commission on Audit has a special audit which is still ongoing. No? So, hindi lang yung mga foundations, meron din yung mga suppliers. Ano ba itong suppliers? Maraming fake din, ano? No, hindi totoong supplier? Hindi ko po alam yun kasi basta meron kaming trading na ibinuo po ni Ms. Napoles, yung Simgum, yung TNU Trading. Yung Simgum, kilala mo? Yes po. Ito yung nasa 1898 Ciudad del Mejia, Rosario Pasig. Rosario, Pasig. Oo, may picture nga kami dito eh. Maliit na lugar eh. Etong kay Nathaniel Uitan, etong TNU Trading. Yes po. Oo. Nakita mo na ba to sa Caloocan City? Yes po. Ganun. Yes po. Nakita mo Napuntahan itsura ng lugar nila? na. Opo. Meron kasi po ako nakitang may mga business permit, may mga office, so hanggang... Hindi, yung bahay mismo. Yes po. Nakita po. Yung sa Parang Sangandaan, Caloocan City? Parang building po yata yun ng hindi ko na matanda. May Once lang picture ako ako dito, may picture kami dito. Mark, paki ano nga. Wala bang inaayos okay, pakita natin. Habang ginagawa yun, ito yung sa 122 Noli Street, Sangandaan, Caloocan City, TNU Trading. Ito, ayon sa COA report, 902 million. Ang na-supply nila, binayaran sila ng 902 million. Tapos yun ang address na nakalagay dyan. Sir, hindi po yan ang napuntahan kong hindi po yan ang napuntahan. Hindi yan ang napuntahan. Opo. 3 ang address nila. Kasi mataas na building 25, well, yung isa 25 o 2. Ito yung kay Nathaniel Uitan. Sa Discovery po yan. Yeah. Pero hindi, meron po siya yung sasamay Sangandaan, pero hindi po yan ang office na napuntahan. Hindi ito. Hindi po yan ang office na napuntahan ko. Wrong number. Hindi ko po alam. Baka nagpalit na sila ng address. Yung hatian sa mga legislators, balik tayo sa legislators, no? Oh. Yung hatian, anong kalakaran na usual?
Yung porsyento. Ano po, 50%, ganun po. So kunyari Tapos, kung 20 million, di 10 million, 10 million. Opo. Si Miss Napoles kasi ganito siya, sir eh. Sasabihin niya, unahin niya, sasabihin niya, kunwari, 40%. Tapos, pag hindi pumayag yung kausap niya, sasabihin 50, halimbawa, sasabihin 50. Sasabihin, baka pwede 45. So, pag nag-50, nag-meet sila doon sa pinag-usapan nila, sasabihin niya, babawasan niya ng tax ng 5%. Nagbabayad ng tax? Sabi niya, sabi niya, magta-tax daw kasi magbabayad daw siya ng resibo. Yun ang sabi niya po. So, pag 50%, so, di 50%, so magbibigay po siya sa sunod, yung chief of staff. I see. Magbibigay siya sa chief of staff. So, pag nakapag-penetrate siya diretso doon sa kausap niya, di wala na yung chief of staff, 55. Ganun na po yung mangyayari. Pag nakapenetrate sa... Diretso na siya doon sa kausap. Minsan yung chief of staff. Yes po. So may parte yung chief of staff. Meron. Bukod pa Pero sa... depende po yung sa chief of staff kasi minsan, discretion ni madam, kung magkano lang ibigay, hindi po parehas. Minsan gusto niyang 1%, 2%. Parang balato. Parang balato kasi nga po, sila yung tinatawagan namin sa mga documents eh. Ganun po. Okay. Mr. Chairman, Oh, yes. Senate President. may I suggest that Secretary De Lima conduct a direct examination so that there can be an orderly presentation of the facts which we will understand from the witness, so that there will be a narration, a better narration on the basis of what the Secretary of Justice knows. That's a suggestion if the Secretary of Justice is willing to do it. Madam Secretary? Can I have a 2-minute break before I answer? Yes, hearing suspended for 2 minutes. At yan po mga kapuso ang pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado. Alam mo partner, napakahaba nung naging salaysay ni Ben Hurloy at siya nga ang sabi niya second cousin ni Janet Lim Napoles at ikwinento niya kung paano yung proseso ng pag-alok sa mga mambabatas ng pagsali doon sa mga NGO at yung paghintay nila ng mga saro at kung paano nila ibinibigay yung pera. Talagang detalyado yung kanyang kwento mula sa umpisa kung kailan sila nagsimula hanggang sa pagbibigay nila ng pera sa mga membro ng sinasabi niya mga staff kuminsan ng mga senador at mga kongresista.